Fred, saan mo ba ako dadalhin ha? Pwede ba itigil mo ang sasakyan? Bababa ako. Galit na sabi ni Angel. Hindi naman pinapansin ni Fred ang pagmamaktol nito. Tumahimik na lang si Angel. Dahil kahit ano pang sabihin niya, siguradong hindi siya papansinin ng binata. Nasa expressway na sila palabas ng Manila nang magsalita ulit si Angel. Dahil kinakabahan na siya kung saan sila makarating ni Fred. Sa wakas nagsalita si Fred. Tawagan mo ang yaya mo o kaya ang daddy mo na hindi ka makakauwi ngayong gabi. Utos ni Fred sa kanya. Ayoko! Itigil mo ang sasakyan at bababa ako. Dahil ayoko nang makita ang manloloko na katulad mo. Tugon ni Angel. Nagdilim naman ang paningin ni Fred at itinigil ang sasakyan. Once na bumaba ka dito sa sasakyang ito na ang huling araw na makikita mo ko. Dahil mas nanaisin ko pang mamatay kaysa mabuhay nang wala ka sa tabi ko. Ani Fred. Now, kung gusto mong bumaba ka na. Ito lang ang tandaan mo. Ginawa kong lahat upang magkaayos tayo. Pero ayaw mong makinig sa paliwanag ko. Mahal kita. Mahal na mahal. Kahit yan na lang ang paniwalaan mo sa lahat ng sinabi ko. Seryosong mukha ni Fred habang nakatitig sa kanya. Tuloy-tuloy naman ang pagtulo ng luha ni Angel. Sisi, ano nang gagawin natin? Paano na si Angel? Ang sakit ha? Humanda sa akin ang Fred na yon. Ayoko na siyang maging Fafa. Fafa-ball na naging black eye. Mamamatay na yata Aket, Sisi. Naku ha, may pagkabayolente pala yun no? Paano na ngayon tong beauty ko? Sino nang magbibingwit ko mamayang gabi? Kaloka na talaga. Sabi nila sabay pahid ng make-up upang maitago ang natamong black eye. At nabaling siya kay Bea na nakatingin sa kanya na may panguuyam ng ngiti. Hoy! Babaeng higad na parang lenta. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Baka gusto mo ikaw ang jombagin ko nang makita mo ang nginingiti-ngiti mo. I'm sure naman na hindi ka papatulan ni Papa Fred, no? Dahil para kang binalot na hipon. Natatawang pang-aasar ni bakla kay Bea. Pati si Vet napatawa sa sinabi ng bakla. Nagpunta naman si Ron sa mansyon nila Fred at kinausap ang Donya. Naku, ang bata talaga na yon, hindi nag-iisip. Sinabi ko na kasi nasabihin na ng mas maaga. Hindi nakinig, ngayon kailangan pa niyang gumawa ng ganoong bagay. Salamat Ron at kakausapin ko si Lucio tungkol sa bagay na ito. Sabi ng mama ni Fred, kinausap nga ni Doña Virginia ang asawa at ipinaliwanag niya ang lahat. Ha? Girlfriend niyang anak ni kumpadre? Nabigla namang tanong ng papa ni Fred. Oo nga, ang kulit mo naman eh. Kaya lang ito kasing anak mo na nagmana ng katigasan ng ulo mo. Hindi pa nakinig sa akin na sabihin na sa nobya niya na mayaman siya at hindi mahirap. Pinaniwala niya ang nobya sa estado ng buhay niya. Ngayon bisto na ang anak mo, ayaw makinig ng babae sa paliwanag. Kaya ayun, itinangay ng magaling mong anak. Mahabang paliwanag nito sa asawa. Kailangang malaman ito ni Panyero upang maihanda na ang kasal nila. Pinal naman nasabi nito. Nagpunta ang mag-asawa sa bahay nila Don Robert na ama ni Angel at ipinaliwanag nila dito ang nangyari. Nasiyahan naman si Don Robert sa nalaman dahil hindi na siya mahihirapan pa na kumbinsihin ang anak. Napagpasyahan nilang sa susunod na linggo na gaganapin ang engagement party. Pagkatapos ng graduation ni Angel. Samantala, umiiyak lang si Angel. Ayaw din naman niyang mawala si Fred sa kanya. Aaminin niyang nasaktan talaga siya sa paglilihim nito sa kanya. Nagbalik sa isipan niya na minsan tinanong siya ni Fred kung ano ang ayaw niya sa isang lalaki. At napag-isip niya na siguro balak na ni Fred sabihin sa kanya iyon noon. Akala ko ba gusto mong bumaba? Tanong ni Fred sa lumuluhang kasintahan. Sira ulo ka pala eh. Tatangayin mo ko tapos pabababain mo ko? Buliyaw ng dalaga. Napangiti naman ang binata dahil alam na niya ang ibig sabihin nun. Nalusaw na niya ang yelo sa puso ng kasintahan. Nagtuloy-tuloy siya sa pagmamaneho hanggang makarating sila sa Pampanga. May resort sila doon. Doon niya dinala ang dalaga. Akmang aalalayan ni Fred si Angel pababa. Ngunit tinabig nito ang kamay niya. Napakamot na lamang siya sa ulo dahil sa ginawa sa kanya ng nobya. Babe naman, akala ko ba okay na tayo? Kumakamot sa ulong tanong ni Fred. Hindi pa tayo okay. Hindi ko pa narinig ng buong paliwanag mo. Nakabusangot na sagot naman niya. Okay, dun tayo sa falls. May falls na sadyang pinagawa ang parents ko doon. Upang matakpan ang kuweba na pamilya lang namin ang nakakaalam. Pagkakwento ni Fred, tahimik lang naman si Angel. Nasalubong naman nila ni Fred ang isa sa staff nila doon.
Kaya sinabihan niya itong magdala ng gagamitin nila sa pagligo at idala sa falls. Tumango naman ang kanyang inutusan. Habang hinihintay nilang gagamitin nila sa paliligo, nag-umpisang magpaliwanag si Fred. Wala akong intensyon na lokohin ka, babe. Nagkataon lang na nang makilala mo ko, ako na si Fred na nagtatrabaho sa McBurger. Nagpanggap ako na mahirap dahil gusto ko pagmamahalin ako ng isang babae. Ayun ay kung ano ako at hindi kung anong estado ko sa buhay at hindi ang pera kong habol nito. One of my friend married the girl and it's too late. When he found out na pera lang nito ang habol sa kanya, kaya siya pinakasalan at ayoko mangyari sa akin yun. Nakipag-break ako kay Lynn dahil sa sama ng ugali at pagkamata pobre at nararamdaman ko na ganun din siya sa napangasawa ng kaibigan ko. Isa pa, hindi ko siya ganun kamahal tulad ng pagmamahal ko sa'yo. Mahabang paliwanag ni Fred. Ngayon babe, masisisi mo ba ako kung nagpanggap akong mahirap? Tanong niya sa nobya. Niyakap na lang ni Angel si Fred. At siya na rin ang humalik dito. Tuwang-tuwa naman si Fred dahil napatawad na siya ng nobya. You're forgiven. At mamahalin kita maging sino ka pa. Nakangiting sabi ni Angel. Niyakap naman ulit siya ni Fred at hinalikan sa noo. Ngunit humaba ang nguso ni Angel. Matanda na ba ako at sa noo mo ko hinalikan? Tanong nito na nakabusangot. Humagalpak naman ang tawa si Fred. Ikaw ha, adik ka na sa halik ko no? Tudyo niya sa dalaga. Di kung ayaw mo, di wag. Ani Angel. Tatawa-tawa naman si Fred. Si babe naman. Ayan na oh. Hindi ko alam demanding ka na pala sa halik ko. Napatawa ulit si Fred habang sinasabi yon. Magsasalita pa sana si Angel. Ngunit hinalikan na siya ng binata na para bang sabik na sabik sa bawat isa. Nasa ganun silang ayos nang may magsalita sa likuran nila. Excuse me sir. Ito na po yung swimming trunks at bathing suit na pinakuha nyo. Ika ng staff niya. Lumingon naman si Fred. Salamat, pakilagay na lang dyan. Utos ng binata. Babe, tara sa loob ng kuweba. May lawa sa loob, doon tayo maligo. Aya ni Fred at hinila na siya papasok. Ngunit sinalubong sila ng mga paniki na nabulabog sa kanilang pagpasok. Ay, Fred! Lumabas na tayo, nakakatakot dito. Sabi ni Angel na nakayakap kay Fred. Shh, umpisa lang yan babe. Huwag kang mag-alala, andito lang ako. Halika na, punta na tayo sa gawi doon. Ani Fred. Sinindihan ni Fred ang sulo na nakalagay sa gilid na sadya para doon at gumawa sila ng apoy sa gilid ng lawa na siyang nagsisilbing liwanag sa loob dahil madilim sa loob. Ngunit naaaninaw naman nila ang malinis na tubig sa lawa na parang nag-aanyaya ng maligo sila. Babe, gusto kong maligo, sabi ni Angel. Sure babe, tara magpalit na tayo at nang makaligo na. O kaya wag na tayo magsuot ng saplot pampaligo dahil tatanggalin ko rin naman mamaya. Pilyong sabi ni Fred. Ayoko nga, baka mamaya may ahas pa dyan at tuklawin ako. Pagsasakay naman ni Angel sa biro ng binata. Kau talaga, makapagbihis na nga, sabi ni Angel at nagbihis na ito. Nakatulala naman si Fred habang nanunood ng live show ni hindi kumukurap. Babe, wag na kaya tayong maligo. Sabik na ako sa'yo. Sabi ni Fred. Ngunit tumakbo naman si Angel at tumalon sa tubig. Nabitin sa ere ang pagyakap sana ni Fred. Sinaluhan niya sa pagligo ang dalaga na akala mo sila mga bata na nagsabuyan ng tubig. Nang biglang huminto si Fred, nagtaka naman si Angel. Babe, what's wrong? Tanong niya sa nobyo. Babe, pinupulikat ako. Ah, ang sakit. Hiyaw ni Fred. Taranta namang lumapit si Angel at nag-aalala sa binata. At nang makalapit ito, gotcha. Tatawa-tawa si Fred sa bayakap sa nobya. Ikaw talaga, akala ko totoo na niloloko mo lang pala ako. Sabi ni Angel na napikon sa binata. Paano ayaw mo lumapit sa akin hindi kita malapitan? Natatawa na namang sabi ni Fred. Yun lang palang makakapagpalapit sa'yo. Sabi ni Fred, piningot naman ni Angel si Fred sa may tenga. Aray naman babe, masakit naman yun. Halika nga dito. Sabi ni Fred at hinalikan si Angel. Binuhat ni Fred ang nobya at iniahon at ipinahiga sa flat na bato. Aktong hahalikan ulit ni Fred ang dalaga. Nang biglang masuka ito. Muntik nang masukahan ang mukha ni Fred. Buti na lang nakaiwas siya. Tuloy-tuloy pa rin sa kakasuka ang dalaga at nag-aalala na rin si Fred. Babe, okay ka lang? Tanong nito. Okay na ako babe. Medyo nahihilo lang.
Ewan ko, bigla na lang bumaligtad ang sikmura ko. Marahil nalamigan. Sabi nito, Uwi na tayo, babe. Next time na lang tayo pumunta dito. pagdating ng bahay ni Angel, sinalubong siya ng ama. Iha, pwede ka bang makausap? Tanong nito, Dad, hindi mo ba ako papagalitan at madaling araw na ako nakauwi? Tanong niya sa ama na nagtataka dahil mahinahon ng boses nito. No, Iha. Dahil may hihingin akong pabor sa'yo. Anyway, sa ayaw at sa gusto mo, pakakasalan mo ang anak ng padre ko. Umpisa ng ama niya. Hindi ako papayag pa dahil may BF na ako. Protesta niya sa ama. My decision is final. Pagka-graduate mo, idadaos ang engagement party nyo. Wika ng Don. No, Dad. Hindi ako papayag na makasal sa taong hindi ko kilala at hindi pa nakikita. Sabi ni Angel sabay takbo dahil nasusuka na naman siya. Hindi na naipaliwanag lahat ng amang tungkol sa kasal dahil tumakbo na ang anak. Matapos magsusuka ni Angel, nahiga siya sa kama dahil nanlalambot siya. Ay, grabe naman. Nalamigan sigurong sikmura ko. Siguro dahil ito sa pagkakababad. Anang isip niya. Hindi ako papayag. Kailangan ko gumawa ng paraan para hindi matuloy ang kasal. Tama, tatakas ako sa araw ng engagement namin. Hindi ako papayag sa kagustuhan ni Papa. At mataman siyang nag-isip kung paano tatakas. Iho, ano tong kalokohan na ginawa mo, ha? Sa ginawa mo, tinulungan mo lang ako na mapaaga ang kasal mo. Mahinahong wika ng ama. Umuwi na si Fred sa mansyon dahil tinapos na niyang pagpapanggap dahil natagpuan na niya ang babaeng makakasama niya habang buhay. Pa, anong kasal ang sinasabi mo? Tanong ni Fred. Di ba may kasunduan tayo? Pinagbigyan kita sa kalokohan mo at nangako ka na gagawin mo lahat ng ipapagawa ko. Kaya pakasalan mo ang anak ng padre ko. Ika ng ama. No, kahit ano pa, wag lang yan. Dahil mahal ko ang GF ko and I want to spend my life with her. Hindi basta-basta ang pakiusap mo pa. Tutol ni Fred. Fred, iho, makinig ka sa papa mo. Singit naman ng ina. Ma, pati ba naman ikaw? Akala ko ba gusto niyo si Angel para sa akin? Bakit ngayon pumapayag kayo sa nais ni Papa? Nagdadamdam na sabi ni Fred. Yes, I like your GF very much. That's why I want you to marry her. Tugon naman ng ina. Naguluhan naman si Fred sa sinabi nito. What do you mean, Ma? Tanong ni Fred. Akala ko ba, iho, matalino ka? Simpleng sinabi ko, hindi mo gets. Yes, si Angel ang mapapangasawa mo. Nakangiting wika ng ina. Yes. Bakit ngayon lang sinabi? Naman ma, pinag-alala mo ko. Hindi ko muna sasabihin sa kanya. Masusurpresa ko siya. Pa, kailan ang kasal? Gusto ko sana sa lalong madaling panahon. Baling nito sa ama. Hindi ka mukhang excited niyan, iho. Akala ko ba ayaw mong pakasal? Anang ama. Sana sinabi mo agad kasi pa. Akala ko pa naman. Natatawa ito. Ano kayang reaksyon ng babe ko sa araw ng engagement namin na ako palang mapapangasawa niya? Hindi makapaniwalang sabi ni Fred. Nakangiti na lang ang mag-asawa sa nakikitang saya sa mukha ng anak. Dumating ang araw ng engagement party nila Angel at Fred. Hindi mapakali si Fred kakahintay sa nobya. Gustong-gusto na niyang makita ito. Naiinip na siya kahihintay. Nauna na siya sa pagdarausan ng party dahil sa excited na siya kahit sobra pang aga sa tamang oras. Hello, Lance! Asan ka na ba? Kakalbuhin kitang bakla kapag hindi ako nakatakas, sinasabi ko sa'yo. Ani Angel sa kausap niya sa phone. Si Lance ang kinausap niya na tutulong sa kanya dahil pag si Vet alam ng daddy niya itong puntahan. Ay naku girl, chillax okay? Ganito ang plan. Magpahinto ka sa driver sa gas station at sabihin mo na, wiwiwi ka. Andito na ako naghihintay. Of course, dadalhin ko yung mala FPJ mo na costume. Natatawang sabi ni Lance. Uy teka, gwapo ba yung driver? Pag gwapo, i-take out mo na para sa akin. Hanito, malandi ka, dinabisto tayo pag pati driver itinake out ko. Bakit kailangan pa natin tumakas kung kasama din siya? Ikaw talagang bakla ka, wala sa lugar ng paglandi. Nakangiting sabi ni Angel. Ay naku, sinermonan na ako ng lola. Kako lang, baka makalusot. Sabi naman ni Lance. O siya, kita na lang tayo, aalis na kami ng driver. Paalam nito sa kaibigan. Nang malapit na sila sa gas station na sinabi ng kaibigan, nagkunwari si Angel na ihingi na sa driver nila.
Mang Domeng, pwede po ba niyong ihinto sa gas station? Makikigamit po ako ng CR, ihi na po kasi ako. Pakiusap ni Angel sa driver. Inihinto naman ng driver at agad na bumaba si Angel. At syempre andun na si Lance na nakasuot ng miniskirt at tube. Hindi ito nakilala ni Angel dahil nakawig pa ang kaibigan. Asa na bang bakla na yun? Sabi handito. Aniya sa sarili na may biglang nanghila sa kanya pagpasok sa CR. Huy Sisi, kanina pa kita pinagmamasdan. Hindi mo ako nakilala no. Sabi ko sa'yo mas maganda ako pag naayusan. Tatawa-tawang ani Lance. Huy bakla, di ba hindi alam ng papa mo na bakla ka? Bakit kanya nasuot mo? Tanong ni Angel. Sira ka ba? Sa tingin mo papayag ako sa gusto mo na magstay sa bahay kung nandun si papa? Nasa probinsya siya kaya gora ang beauty ni Akets. Maarting sabi nito. Maya ng tanong-tanong. Isuot mo to. Utos ni Lance. Sa jeans na dala niya at jacket, pati sombrero nagdala din siya. At sinabing itago niyang buhok doon at nilagyan din siya ng bigote. Huy bakla, bakit sa akin pang lalaki? Bakit ikaw nakapambabae? Nakabusangot na tanong nito. Siyempre para hindi tayo mahalata. Ano ka ba? Kaloka ka ha? Halika na kunwari mag-asawa tayo. Ikaw ang lalaki, ako ang babae. O di ba bongga? Ika niya na todo kayambot sa paglakad at hinila si Angel. Hindi naman nahalata ni Mandoming si Angel. Akala nito mag-asawang dumaan sa harap niya or magnobyo. Naiinip na si Mang Doming kakahintay. Wala naman na ang dalaga. Napagpasyahan niyang sundan ito. Kinatok ang pinto ng CR. Ngunit walang sumasagot. Dahan-dahan niyang binuksan at nagulat siyang walang tao sa loob. Hindi niya malaman kung paano niya sasabihin sa Don na natakasan siya ng anak. Nagkakasiyahan na ang lahat. Ngunit wala pang magiging star ng party. Kinokontak na ng amang dalaga. Ngunit walang sumasagot sa tawag nito. Maging si Fred sinusubukang tawagan ng nobya. Hindi din niya makontak. Hindi nagtagal dumating si Mang Doming sa party, ngunit wala si Angel na sakay nito. Agad nilapitan ni Don Robert at Fred ang driver, at sinabi nito na tumakas ang dalaga. I'm sorry, iho. Sana sinabi ko na lang na ikaw ang mapapangasawa niya. Hindi na sana siya tumakas. Gusto ko sana siyang sorpresahin na ang lalaking ipapakasal namin sa kanya ay walang iba kundi ikaw. Paliwanag ng Don. Huwag po kayong mag-alala, tito. Hahanapin ko po siya. Sabi nito at umalis na upang hanapin si Angel. Sumakay siya ng kotse at pinuntahan si Beth. Baka sakaling doon nagpunta ang dalaga. Ngunit nanlumo siya nang sinabi ni Beth na hindi nagpunta ang dalaga doon. Habang papunta siya sa kanyang kotse, may nakasalubong siyang mga bata na nag-aaway. Dinukot niya ang kanyang phone at aktong tatawagan ng ama ng nobya nang hablutin ito ng isang bata. At pagkatapos ng maabutan niya ito, ipinasa naman sa isang bata. Nagpasalin-salin sa iba pang bata at hindi na niya nakita kung sino ang may hawak ng phone niya. Mga kaibigan, ipagpaumanhin po nyo kung hindi po nyo makita ngayon ang dalaga ko. Pagkat biglaan po siyang nagkasakit, aanyayahan ko na lamang po kayo sa kanilang kasal. Ang announcement ng Don sa mga bisita. Samantala, hindi dapat matuloy ang kasal ni Fred, Bea. Gumawa ka ng paraan. Utos nito sa anak. Huwag kang mag-alala pa, may plano na ako. Sigurado mapapasakin si Fred, huwag lang umiksena ang iba dyan. Pagtukoy ni Bea sa kapatid. Good, iha, maaasahan ka talaga. Ika ng ama ni Bea. Uy, Sisi, ang ganda rin pala ng bahay niyo. Manghang sabi ni Angel. Tara, let's sa loob nang makita mo. Aya ni Lance. Sir Lance, andito na po pala kayo. Bati ng katulong. Bruha, di ba sabi ko sa'yo pag wala ang papa, ateng itawag mo sa akin? Entiende? Kung gusto mo bunutan ko lahat ng buhok mo sa pilik mata at kilikili nang magtanda ka. Mataray na sabi niya sa katulong. Napahagikik naman si Angel sa tinura ng kaibigan. Maayos na ba ang kwarto ko ha? Yung mga gamit na ipinatago ko sa'yo, ibinalik mo ba sa kwarto ko? Yung mga make-up, bikini, especially may tibak, andun ba? Kompleto ba pati damit? Sunod-sunod na tanong nito. Oo ate, nandun na lahat. Ika naman ang katulong. Natawa naman si Lance. Kaya love na love kita eh. Dahil sinusunod mo ko. Sabi niya na nakipag-appear sa katulong, ngunit nakapilantik naman ang kamay. Naalala namang tawagan ni Angel si Fred dahil gusto niyang humingi ng tulong dito. Ngunit hindi naman niya makontak. Wala na rin ito sa apartment. Hindi makontak ni Angel si Fred, kaya nag-aalala ito.
Hindi naman siya nagtanong kung saan ang bahay ng nobyo. Nangako siya sa sarili na hahanapin niya ito. Bigla niyang naalala si Ron. Baka andun pa yun sa Macburger na nagwo-work. Pupuntahan na lang niya pag medyo lumamig ang gulo na ginawa niya. Tatawagan din niya ang ama sa susunod na araw nang hindi ito mag-alala sa kanya. Sisi, halika na sa room ko nang makapag-bonding na tayo at nang makapag-beauty rest. Aya niya sa kaibigan. Kahit papano nakalimutan ni Angel ang kanyang problema dahil sa kaibigan. Sisi, lagyan mo ng Cutex yung mga kuko ko, dali. Sabi ni Lance at dinagdagan pa ng pahid ng lipstick ang labi nito. Okay, sabi ni Angel at pinahiran nga ng Cutex ang kuko ni Lance. Tamang-tama, kakatuyo lang ng Cutex sa mga kuko nito nang makarinig sila ng busina ng sasakyan ng daddy ni Lance na si Major Cortez. Humahangos na tumakbo ang katulong sa kwarto ni Lance. Ate, ang daddy mo dumating. Wika ng katulong kay Lance. Hindi naman magkamayaw si Lance kung paano aayusin ang sarili at paano niya ipapaliwanag na may babae sa kwarto niya. Sisi, magtago ka muna. Sabi nito. Ay hindi pala, isinok mo muna ang mga gamit ko. Ay sandali, pakiligpit ang mga damit. Ika nito na hindi alam ang uunahin. Diyos mio Marimar, seryoso ba to? Sabi ng bakla na natataranta. Bakla, pwede ba maghilamos ka muna at tanggalin mo yung suot mo? Sumunod naman sila sa utos ni Angel at mabilis na nagpalit ng damit, ngunit hindi naman nagtanggal ng bra. Kalaunan ay may kumatok sa pinto. Lance, I'm home. Sabi sa labas ng pinto, mabilis naman nagpunta si Lance sa banyo upang maghilamos. Lance, open the door. Ano ba? Utos ng ama. Si Angel nang nagbukas ng pinto na kinakabahan dahil alam niyang istrikto ang daddy ng kaibigan. Sino ka? Anong ginagawa mo sa kwarto ng anak ko? Tanong nito. Dad, si Angel, girlfriend ko. Ika niya sabay akbay sa dalaga, ngunit hindi makaligtas sa paningin ng ama ang kulay sa kuko ng anak. Lance, anong ibig sabihin ng nakikita ko? Bakit may Cutex ka? At bakit may suot kang bra? Seryosong tanong nito sa anak. Nakaisip naman agad ng dahilan. Dad, ito kasing sihan ko eh. Akong napagdiskitahan. Inayusan ba naman ako pati ko hindi nakaligtas? Sabi niya na tuwid ang boses, lalaking lalaki. Nagdududa naman ang ama. Pasensya na po tito, napagkatuwaan ko lang. Nahihiyang sagot naman ng dalaga. Bumulong naman sila sa ama. Dad, pinagbigyan ko na. Baka kasi hindi ako makascore, alam mo na. Sige, ikaw rin. Ayaw mo bang magkaapo? Bulong niya sa ama. Tumawa na rin ang ama. Sige, maiwan ko na kayo. Teka, dapat sa inyo magpakasal na. Dagdag nito, bumulong na naman sila sa ama. Dad, hindi pwede. May isa pa akong GF at mas mahal ko yata yun. Sabi niya sa ama. Nagmana ka talaga sa akin, San. Kaya lang, San, baka naman ang magiging apo ko puro panganay. Sabi ng ama na bumulong din. Dad, walang magagawa, habulin tayo eh. Honey Lance, tawang-tawa naman ang ama nito. O siya, maiwan ko na kayo. Welcome to the family, Iha. Sabi nito na nakangiti, sabay alis. Ay, kaloka. Muntik nang mahulog ang matres ko nito. Buti na lang magaling tayo, Sisi. Nalambot ako, sis. Grabe, muntik na naman majombag ang beauty ko. Hindi pa ba tumatawag ang alaga mo, Arlene? Nag-aalala na ako sa batang yon. Tanong ng Don. Umiling naman ang isa. Pagod na rin si Fred kakahanap sa nobya, tapos wala pa ang sipi niya. Ilang araw niya nang hindi ito nakikita. Miss na niya. Nakokonsensya naman si Angel sa ginawa niya, kaya naisipan niyang tawagan ng ama. Hello pa? Sorry po sa ginawa ko. Hindi ko lang po kayang magpakasal sa taong hindi ko mahal. Umpisa nito. Iha, mali ang ginawa mo. Dahil si Fred na nobyo mo ang mapapangasawa mo. Pagtatapat ng ama, napaluha naman si Angel. Kaya ba hindi sinasagot ni Fred ang tawag niya dahil galit ito sa kanya? Yun ang nasa isip niya. Dad, alam mo ba ang bahay nila? Gusto kong magpaliwanag kay Fred. Pakiusap, Dad. Kailangan ko siyang makausap. Napangiti naman ng Don at ibinigay niya ang address sa anak. Sis, alam ko na ang bahay ni Fred. Samahan mo ako. Okay sis, tara na. At nang makatakas kahit papano kay Dad.
Naku, pag andito siya parang ang liit ng mundo. Sabi niya na pinaikot pa ang mata at bumuntong hininga. Sa loob ng mansyon nila Fred, may hindi sila inaasahang panauhin. Buntis ang anak ko, sir. Kailangan panagutan ng anak nyo. Wika ng lalaki. Umiiyak lang naman ang babae. Galit na galit naman ang mga magulang ng binata. Iho, anong ibig sabihin nito? Tanong ng ina. I don't know, ma. I was drunk. Tapos, sabi ng babae na to na may nangyari sa amin. Wala naman akong matandaan. Paliwanag ni Fred. Ngayon, sinasabi mo na nagsisinungaling ako? Umiiyak na sabi ng babae. Mawalang galang na Doña Virginia at Don Lucio. Dahil isa akong ama, kailangan maikasal ang mga anak natin sa lalong madaling panahon. Napatayo si Fred dahil nakita niya nang nakatayo si Angel malapit sa pinto. Lumapit si Angel sa binata at sinampal. Alam mo ba, tumakas ako dahil mahal kita. Pero hindi pa pala tayo kasal, pinagtaksilan mo na ako. At ngayon pakakasal ka sa babaeng yan? Umiiyak na turan niya. Nabigla naman ang lahat sa pagsulpot ng dalaga. Nakakailang hakbang pa lang si Angel nang bigla siyang mahilo at mawalan ng malay. Mas malapit sa kanya si Lance kaya itong sumalo sa kanya. Ay! Sisi, ano nangyari sa'yo? Huwag ka mamamatay, ano ba? Nagtititiling panik nito. Alalang-alala naman si Fred at agad binuhat ang dalaga at itinungo sa kwarto niya. Tumawag naman agad ng doktor ang Donya, ang family doctor nila, at agad naman itong nakarating. Palakad-lakad naman ang mga naroon, hindi malaman kung bakit nahimatay ang dalaga. Hindi nagtagal lumabas ang doktor. Congrats! 2 months pregnant ang pasyente. Sabi ng doktor. Tuwang-tuwa naman si Fred sa nalaman. Maging ang mga magulang nito masaya rin. Nang biglang magsalita ang bakla. Hoy babaeng hipon, kabilis mo namang nabuntis. Di ba 1 buwan pa lang kayo magkakilala ni Papa Fred? Dudang tanong niya kay Bea. Mataray namang sumagot si Bea. Hoy bakla, ano sa tingin mo? Nagsisinungaling ako? Ani Bea. Hindi nagtagal tumunog ang house phone nila Fred. Sir, para sa inyo po ang tawag. Sabi ng katulong sabay abot kay Fred ang telepono. Napatiimbagang si Fred. At mababakas ang galit sa mukha nito. Tinawag niya ang doktor na sumuri kay Angel. Napaalis na sana. Doc, pwede mo bang suriin ngayon si Miss Bea? Nang makasiguro ako na okay ang baby. At kung totoong may baby nga. Galit na wika ni Fred. Nahintakutan naman ng mag-ama.